1, 2, 3, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng madaming vitamin C plus dagdagan mo pa to ng Ovaltine at ng tender juicy hotdog. Kaya ngayon 2022, mag-tender juicy hotdog ka na para ikaw ay masigla at malakas. Kain na! O, diba? Kamusta naman? Siyempre, New Year ngayon, New Year Eve ngayon, kaya lahat tayo excited. Ready na ang lola mo sa outfit ngayon para sa gabi ng New Year Eve. Siyempre, dagdagan mo ng ribbon para pampa-lucky charm. Ito daw yung pampaakit sa charm ng swerte. At saka, siyempre, may ribbon din tayo sa ulo para, alam mo yun, mag-doble-doble ang swerte dumating sa atin. Plus, dagdagan mo pa siya ng polka dots, di ba? So, kaya naman masasabi ko, ay nako, bongga. Bonggang swerte talaga ang darating sa akin ngayong 2022. Ewan ko na lang kayo, ha? So, yun. So, syempre, mga amigo, amiga, marami tayong pag-uusapan ngayon regarding sa unforgettable moment. Oh my gosh, gusto ko to. Marami ako mga natatandaan ang unforgettable moment kay Geisel Ortega. Andiyan na yung tumatakbo siya sa dalampasigan, kasama niya ang pulis. Di ba, Geisel? Alam niyo yun. So, ang daming chika dyan kay Geisel. Kung pag-uusapan ang unforgettable moment, ay nako, dami. Di ba? Isa na nga yun, yung pinaka-highlights niya, yung tumatakbo siya sa Batangas, sa dagat, tapos kasama niya yung pulis. Di ba, Geisel? Aminin! Ayun. So, ako naman, wala, nandito sa bahay, yun na anxiety. Charot! Kaya ganito ang itsura ko kasi galing ako sa anxiety. Di ba? So, yun. Naman, marami din naman dito sa bahay lang. Paikot-ikot. Ayan, takbo doon, takbo dito. Charot! So, yun. Wala akong machika na unforgettable moment kasi hindi naman ako lumabas ng buong taon. Nandito lang ako sa loob ng bahay, guys. Promise. So, yun. So, yung unforgettable moment ko, meron yung nagpunta ako ng Miss Earth. Miss Earth Thailand. So, unforgettable yun kasi ang dami ko nakitang tao doon. So, yun. Nasabik ako sa mga tao. So, anyway. So, syempre, unforgettable moment. O, sige. Isa na dito sa mga naalala ko, yung nag-trending si Catriona Gray doon sa Venezuela. Dapat ang babanggitin niya Valenzuela nung tinawag niya si Meggie Cruz. Pero ang sabi niya Venezuela, di ba? So, yung paulit-ulit yung pang binanggit yon. But anyway, so yon, unforgettable yon dahil pinag-usapan sa social media. Mga perfect ang mga tao. So, yon. Ako, ang masasabi ko lang doon na lahat ng tao nagkakamali. So, normal lang yon para sa akin, ha, kasi ako madami din akong mali. Tapos nakikita ko na lang, ay, nagkamali ako doon. But anyway, so ganun talaga, depende na yung kung paano nyo i-accept. And then pangalawa, si Steffi Abirasturi, nako, remarkable to, promise, noong 2021, yung naglakad siya ng pasarela niya sa tulay, na talaga naman, ay nako, grabe, di ba? Ang tindi ng init, tapos talaga yung mga bakla, naloka talaga dito kay Steffi, kasi naman talaga, ay nako, rampa talaga ang ginawa nito ni Steffi Abirasturi. Talagang, ay nako, yung muyog-yug talaga yung mga hita. Talagang sinabi ko, ay, ang galing niya dito, ha. Ang galing nung ting niya sa ginawa dito ni Steffi Abirasturi. Plus, hindi lang yun. Siyempre, yung mga pasabog ni Steffi ng bonggang-bongga na hindi natin makakalimutan na parang linggo-linggo nyata may pasabog, di ba? So, yon. Saka, siyempre, hindi rin natin makakalimutan yung photoshoot ni Rabia Mateo na water, di ba? Yung, alam niyo yun, yung swimsuit niya, na ang ganda-ganda niya doon, na na-amaze kayong lahat, di ba? Aminin ninyo. Kasi naman talaga namang pasabog naman talaga doon si Rabia Mateo, yun sa swimsuit picture niya na ang floor ay water. So yun. Ako, remarkable sa akin yun. Saka syempre, hindi rin magpapahuli dyan yung
kay Kisses Delavi na sumali siya dito sa Miss Universe Philippines, nataranta yung mga bakla kasi akala nila si Kisses ang dadalhin sa Miss Universe. Aminin! So nataranta sila kasi parang ang lakas ni Kisses, tapos laging nananalo sa botohan, tapos laging parang, oh nako, ang lakas ng laban ni Kisses, tapos biglang nagkaroon ng abs ang lola mo. Ay nako, nawindang yung mga bakla doon, di ba? Tapos bukod doon na, ay talagang masasabi ko naman si Kisses umarangkada sa coronation night. Di ba? Tapos, hindi lang yon, yung pagbabalik ni Katrina Di Maranan bilang isang kandidata sa Miss Universe Philippines. Di ba? Lahat yan ay talagang pinag-usapan na si Katrina Di Maranan ang dapat manalo sa Miss Universe. Plus, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, yung chicharon moment niya. Oh, chicharon. Oh my gosh, I love chicharon. Di ba? So, hindi ko makalimutan talaga sa kanya yon. Remarkable talaga yon ang pagkakasabi niya na, oh my gosh, I love chicharon. Di ba? Na nabrush ko ng bonggang-bongga. Binash ko ni Angelo Reyes. Di ba? Kasi ayaw niya yung ginawa ko, nairita siya sa akin. So yun, hindi niya alam na tuwan-tuwa ako sa eksenang yon at talagang hindi ko makakalimutan yun hanggang ngayon, na kapag naalala ko si Katrina Di Maranan, yun kagad yung nababanggit ko, I love chicharon. Diba? So yun. So next is Mirhan Hipolito. Nako, isa rin yan sa mga nagbigay remarkable sa pageant, sa mundo ng pageantry, kasi di ba yung sinasabi nila nakamukha daw to ni Janine Togonon, tapos parang siya dapat ipadala sa Miss Universe, di ba? So remarkable din siya sa akin. Syempre unforgettable and remarkable din sa akin si Leren May Bautista. Aminin yung, kasi ang haka-haka, may isa sa mga binibining Pilipinas na sasali na dito sa Miss Universe Philippines. Tapos ginalaw ni Leren May Bautista yung baso. Di ba nagulat tayong lahat kasi sasali si Leren May Bautista dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? So yon. At saka syempre naloka din ako ng si Samantha Bernardo, nag-first runner-up dito sa Miss Grand International. Di ba? Aminin ninyo na windang tayong lahat, saka sa production ng Miss Grand International na bonggang-bongga. Ay talaga namang masasabi ko, ay winner talaga ang Miss Grand International. Pero ngayon ayaw na natin, di ba? Kasi hindi na tayo napasama sa semifinals. Mga reklamador kasi, nung nag-first runner-up may reklamo. Yung hindi ko nga isama, hindi nga sinama ni Nawat, di lalong na windang yung mga tao. So yun, so syempre windang to si Nawat dahil binash siya ng maraming tao. Kaya namang good luck sa kanya. Di ba? So yun, so sabi nila noon, hindi na daw tayo magpapadala sa Miss Grand International. Pero ayan, may candidate pa rin kasi ngayon mami-Miss Grand na uli ang binibining Pilipinas. Diba? So nalindang na naman yung mga bakla. Boycott, gano'n. Anyway, so hindi ko rin ito makakalimutan ang Miss World Philippines. Nako, grabe. Yung paurong-urong yung kanilang coronation night. Tapos parang nasimulan to sa Miss Earth ang katapat nila, tapos naging binibining Pilipinas, tapos naging Miss Universe Philippines, tapos wala silang natapos hanggang sa nag-coronation night na sila ng 6 hours. Di ba? Parang ang sabi nila 7 o'clock, tapos 1 hour, 2 hour nanonood, puro commercial ni Pacquiao yung palabas. Nakakawindang, tapos 100 pesos lang yung bayad para doon sa KTX. Di ba? So yun, hindi ko rin makalimutan yun. Na 6 hour na pageant na parang puro kala mo rehearsal yung ginagawa nila. At saka syempre, unforgettable din yung pagkakalaglag dito ni Tracy Maureen Perez doon sa doon sa entablado ng 2 beses, di ba? Akala natin mapipilayan ang lola mo. Pero sige, laban lang. Nag-enjoy naman siya kasi nakakuha naman siya ng corona ng bonggang-bongga. Di ba? So yun. So marami pa mga pangyayari na naganap dito sa mundo ng pageantry. Syempre, yung walang sawang botohan dito sa Miss Universe Philippines na lahat kayo nagre-reklamo pero excited naman kayo bumoto. Diba? So yun, isa yun sa mga hindi natin makakalimutan. Grabe yung botohan portion, grabe yung pagpili nila ng mananalo. Pero I think, tingin nyo ba guys, kahit ganun ang nangyari, effective ba sa Miss Universe? Kumbaga nasala ba nila talaga ng maigi yung kanilang title, diba? So in fairness
Universe naman. Naka-top 5 naman si Beatrice sa Miss Universe. Tapos hindi rin natin makakalimutan, syempre, yung moment na, yung airport moment ng Miss Universe Philippines na kung saan doon nila ginanap yung preliminary swimsuit competition at evening gown nila. Di ba? Nakakaloka. Sila lang nakagawa ng gano'n. Di ba? Windang ako doon. Kamusta naman ang airport? Di ba? Tapos parang hindi nila alam kung saan nila gagawin yung coronation night. Tapos palipat-lipat sila. Tapos hanggang sa nakarating na nga sila sa Bohol. Di ba? So yun yung mga unforgettable moment na hindi natin makakalimutan sa mundo ng pageantry. Na nakakatuwa kung iisipin mo sa Miss Universe Philippines. But guys, syempre, tuloy pa rin ang laban. At nakita naman ninyo, nag-success naman ang mga beauty queen natin. Kahit dito sa Binibining Pilipinas, hindi ko rin makalimutan dito yung swimsuit presentation nila na talagang sa sobrang pananabik natin sa kanila ay pinatunayan nila na once you are Binibini, you're always a Binibini dahil nakita naman ninyo kung paano nila parampahin at yung production nila na wow, ang bonggang-bongga, diba? So yon, ang daming maganda na nangyari ngayong taon na to dito sa mundong pageantry. Pero syempre, patuloy pa rin natin silang susuportahan sa mga susunod uling mga ganap dito sa mundo ng pageantry. At saka syempre, lagi ako nandito at maghahatid ng chika sa inyo sa susunod na taon. So yan, asahan ninyo yan. At saka more pasabog, more patawa, mas bongga ang gagawin natin sa mga vlog natin. So, kaya guys, tuloy-tuloy lang ang laban. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe naman kayo, utang na loob. Kung hindi ko matandaan yung mga kinukwento ko, di huwag nyo na siyang problemahin. Basta ang gusto ko lang ngayong araw na to, mag-celebrate kayo ng New Year Eve. O, diba? So, Happy New Year sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa support ang binibigay ninyo at sa pagmamahal dito sa channel ko. Guys, kita-kita ulit tayo sa susunod na taon ngayong 2022. See you there, guys. I love you all and thank you so much. Again, Happy New Year!